Ikwento mo sa amin ang kwentong NBSB. Ako talagang, as in, syempre, totoo yun. Okay. Talagang, syempre, alam ko marami magtataka. Naku, bakit? Bakit naman NBSB? Wala bang nagtatangka? Manligaw? Syempre, ganun yung mga normal na tanong. Tapos, ang dami-dami yung followers, sikat ka sa online, ang dami nakakakilala sa'yo. Syempre, usually, pag mga ganyan, maraming umaaligid, di ba? Pero feeling ko din kasi na-intimidate sila sa akin. Dahil syempre, sikat sa social media, mga ganito ganyan. Feeling ko baka parang, ay naku, mataas standards niya. Pero syempre, yung iba pinangungunahan agad eh. Huwag kasi kayong nangunguna. Mas marunong pa kayo eh. Tapos, pero yun naman eh, sa aking feeling ko lang. Feeling mo. Feeling ko lang. Pero may umaaligid-aligid. Meron din naman, kahit papaano. Inay! Quiet lang. Sorry. Oo. Tayo lang. Tayo lang. Si Inay hindi nakikinig. Oo. Okay, nabanggit mo, Queen, yung standards. Oo. Pero bago natin pag-usapan yung mga standards na yan, bakit mo nasabi sa sarili mo, okay, magiging NBSB muna ako? Ano ba to? By choice ba to? Kasi may mga umaaligid naman sa'yo eh, no? For me, by choice. Okay. Kasi, syempre, priority ko muna din talaga family ko, career ko. Pero, syempre, kung may darating naman, why not? Diba? Why not? Alam mo na. Kung may dadating, why not? Why not? Baka ikaw na nanonood ngayon. Baka ikaw na yun. Ay, hindi. Baka dito niya makikita ang kanyang kamat. Malalaman natin yan. Bakit parang ikaw yung kinikilig? Alam mo, kinikilig ako for you kasi ang gagaling, mga talented talaga, mga gwapo yung ating mga Cupids for today. So, abangan nyo later, ha? Pero, eto, Queen Ay, ikaw ba, ano ba yung mga standards na nabanggit mo kanina? Ano ba yung hinahanap mo talaga sa isang guy? Siyempre, unang-una dyan, dapat nililigawan sa bahay. Sa hindi bahay. sa chat. O, di ba, siyempre, may mga iba na gano'n yung way. Pero, siyempre, di ko naman nilalahat po. Oo. Tapos, ang gusto ko din ay marespeto. Mm-hmm. Siyempre, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa aking mga magulang, kapatid, kamag-anak, lahat na. Tama. Tapos, makajos, ma-effort, Tama. sweet, tapos faithful, syempre. Yes. Hindi tayo papayag na... Hello, Queen yan, oh. Tapos di ka faithful. Oo, madami pala kami, ganun. Oo naman. Tapos, ano pa ba? Syempre, natural na yung pagiging mabait. Yes. Tapos, dapat medyo matangkad naman sa akin ng konti kasi, alam mo yun. Matangkad si Queen Ay. Oo. Hindi naman masyado. Hindi ba masyado? Feeling ko matangkad ka. Ikaw yung matangkad. Ako ba yun? Oo. Okay. Okay. So, gusto mo yun. Yun yung mga ugali, mga traits na hinahanap mo. And, pagdating naman sa physical, may specific ka bang hinahanap bukod sa nabanggit mo na gusto mo mas matangkad sa'yo? Physical? Siguro, hindi naman ako maano sa physical eh. Kumbaga Okay. sa akin, kapag feeling ko talagang yung vibes namin, yung okay, good sa So hindi mo priority yung kailangan gwapo, kailangan ganito. Ang mas mahalaga sa'yo, yung kalooban. Oo. Pero let's admit, mga kapatid, ha, pag sa mga unang pagkikita talaga natin, may plus factor kapag ka may dating bonus na siguro yun. Pag may itsura, no? Tama, oo. Pero syempre, di ba? Oo, kasi doon tayo sa personality. Tama. Kasi sa unang pagkikita natin, mga kapatid, dun sa mga gusto nating, yung mga prospect talaga. Hindi. Dun sa mga unang, halimbawa, imimit natin, ganyan. Hindi naman natin agad nakikita ang kalooban. Di ba? Ano to? May May superpowers? Hindi, pero na-admit natin na may factor pag, hindi naman sobrang gwapo, pero pag may dating. No, pag dumating siya, may arrive. Ganon. Na-experience mo na bang makakilala ng ganon, may arrive? Yung parang, halimbawa, may nakita kang sa, let's say, sa taping nyo, sa shooting, or meron ka nakilala sa isang event, mapapasabi ka ng, may arrive. Totoo. Talaga? Maraming beses. Oo. Dahil syempre, ang dami ko din talaga na-meet in person. Oo. Na sa social media ko lang nakikita. So, iba pa rin talaga kapag sa personal mo talaga nakita. Kasi exposed ka di ba? Sa iba't ibang klaseng events, marami kang nakikilalang tao, di ba? And nung nasabi mo yung pwede. Paano kung nilapitan ka niya? Paano kung nagtangka siya? Magno-no ka ba? Mag-yes ka ba? Pag ganun, mga ganung ano klaseng... Ano bang pagtatangka? Ano bang klaseng pagtatangka yan? Okay, sige, lilinawin natin. Medyo nakakakaba yung pagtatangka yan Halimbawa, nagpakita siya ng motibo na parang interesado siya sa'yo. Makilala ka, mas makilala ka.
Syempre, ako naman, open naman ako talaga na makipagkilala. Kasi, syempre, normal naman yan na makipagkilala. At, ayun, why not? Susubukan. Ay! Susubukan! Okay. Oo, pero syempre ito may mga ganyang ka na experience. I'm sure meron ka namang naging crush or naging ka-MU or yung tinatawag nga nilang bagong term ngayon na ka-situationship. Ang daming mga terminology sa mga Gen Z ngayon. Oo, ikaw ba na-experience mo na rin yung heartbreak? Meron ka bang tipong yung tao na almost magiging lover mo na? Parang kunting-kunti na lang, ito na yun eh. May ganun ka bang moment? Hindi naman ako, talaga, parang, ako kasi personally, kapag kunyari may nanligaw sa akin, hindi ko muna talaga binibigay lahat. Like, parang, kumbaga sasabihin mo na, ay, dapat in love agad ako dito. Oo. Ganyan. So, paano mo pinapakita pag interesado ka rin sa isang ako tao? lang, syempre, nakikipagkwentuhan naman ako. Okay. Ganyan. So, minsan, kung possible din na kunyari, mag-meet kayo, ganyan. Pero kasi, hindi naman ako yung sasabihin pag nakipag-meet, ay ano na agad. Yun na yun. Yun na yun. Parang binibigay mo na agad yung ano mo. Is yung makilala mo lang talaga. Personally. Iba din kasi nakikilala mo ng personal. Totoo. Kung para sa chat-chat lang. Yes. Kasi aminin natin ha, karamihan ngayon, talagang nagkakaroon sila ng relasyon over sa pag-chat lang, ganyan. And of course, hindi naman natin sila ginajudge because yun naman yung gusto nila and meron rin naman talagang nagkakatuluyan. Pero si Queen ay, ang prefer niya, ligawan mo ko sa bahay with my nanay, makikita ka, makilala ka, ganon. Totoo. Diba? Hindi, let's admit, iba rin naman talaga yung pakiramdam na nakikita mo kung paano siya. Kasi minsan may iba dyan, iba sa'yo, pero pag kaharap na yung ibang tao, nag-iiba. Iba rin. May maskarang suot. Diba? May ganun talaga. May Oo. ganun nga po. So, nagiging japake. Pero mahirap kumilates ha. Mahirap kumilates talaga ng mga manliligaw. Kaya nga, it takes a lot of time and effort. Sabi nga nila, mga kapatid, dapat nagmamatch yung sinasabi sa ginagawang actions. Tama. Parang agree ka. Agree ako dyan. Oo. Tama ako. Bakit? Meron ka ba na experience sa puro salita, puro dada? Hindi. Wala sa gawa? Oo, may mga ganun talaga. Meron pong ganun. At meron din syempre na, alam mo yun, lulubog lilitaw, mga ganun. May mga ganun eh. Ay, na-experience ko din yan. Pag kumare, nag-usap on air. Ay, hindi, pero totoo. Kaya talagang ang love, talagang minsan, kailangan wag minamadali. Diba? Totoo. Ikaw ba, ano yung mga biggest lessons mo sa mga na-encounter mo sa sitwasyon mo na ikaw bilang NBSB na pwede mong i-share sa mga kapatid natin na kagaya mo na hanggang ngayon, kumbaga, no boyfriend since birth and talagang by choice. Ano yung mga pwede mong i-share? Well, for me kasi, i-enjoy natin ang pagiging single. Kasi once na magka-boyfriend na tayo, nandiyan na yung yung pagbabawalan ka ng lumabas, di ba? Minsan mga ganyan na. So, habang single tayo, shout out sa lahat ng mga single dyan. Yes. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi ka po nag-iisa, marami tayo. At normal yan. Normal na, alam mo yun, may experience mo na, alam mo yun, hindi pa ito yung, masabi mo na hindi pa talaga ito yung tamang oras, tamang panahon. Just take your time. Take your time. Bilang isang NBSB, sinasabi ko take your time kasi I think yung pagiging NBSB is a blessing din. Kasi, di ba, iniiwas ka muna niya, parang huwag ka muna masaktan kasi marami ka pang dapat matutunan. Ayun, ang ganda. Di ba? May ganon. So, at saka naniniwala din talaga ako sa mga NBSB dyan, merong taong nagdarasal at naghihintay para sa inyo. Ay, ang ganda. So, dapat, hintayin nyo lang. Kasi may darating at darating na para sa inyo.